Hey guys, welcome to today's episode. We have finally landed in Korea, and ito yung short video that I will insert in kasi I wasn't able to um, get an intro video for this episode. But again, we will try some local fast food and also go to some places in the city of Seoul. So let's go ahead and explore. Sana ma-enjoy nyo yung video natin for today. Huwag niyo kakalimutan na mag-iwan ng comment. And also, do not forget to give this video a thumbs up. And also, if you haven't subscribed to our channel, alam niyo na yung gagawin. Subscribe lang kayo, tapos click the red bell icon if you want more travel vlogs coming your way sa feeds nyo. So again, let's go. Tingnan natin kung saan kami unang pupunta dito sa Seoul, South Korea. Okay, so first order of business, nung pagkagising namin, nagpunta kami sa pinakamalapit na McDonald's store na makikita namin dito sa Myeongdong. And it's just a stone's throw away kung saan kami naka-hotel. So, alam naman natin na ang McDonald's ay merong mga iba-ibang unique food items na makikita every country. So, gusto namin makita yon at matry kung ano ang pagkakaiba at kung ano ang lasa nila, 'di ba? So, umorder kami ng coffee, umorder din kami ng chicken wings. Kung nakikita nyo, medyo ilang piraso lang siya. Siguro mga between 4 to 5 pieces lang per order. Pero nung tinikman na ni Charlie, masarap siya. Medyo meron siyang hint ng Cajun. And also meron din silang chicken wrap na nakabalot, of course, sa pita. Ito yung first time na titikman ko yung chicken wings nila. Meron din silang binibigay na dip para ma-enhance yung flavor, and of course, masunod kung ano yung gusto nyo na lasa dun sa chicken. But of course, nung tinikman ko siya, the meat is tender, properly seasoned siya, medyo may hint nga siya ng Cajun, and of course, crispy yung labas niya. Umorder din kami ng coleslaw, which is hindi naman usually nabibili sa kahit saang McDonald's, diba? Kadalasan dyan sa Pilipinas and also sa US, sa KFC ka lang talaga makakabili ng coleslaw. Pero we tried it and see kung masarap din ba yung version ng kanilang coleslaw. Ito yung isa dun sa dip na kinuha namin. I think you're allowed to get like at least 2 kinds of dip na pwede mong i-try, or actually 3 kinds of dip na pwede mong tikman at subukan dun sa chicken mo. And isa rin dun sa mga maganda dito sa McDonald's is meron silang choices ng iced coffee mo. Ito, yung iniinom ko, decaf coffee siya. And it's really, really good. Meron din shrimp sandwich, which is very unique, di ba, sa McDonald's. Naalala ko yung shrimp sandwich, nabibili mo lang siya sa Wendy's. And also, hindi siya all season na menu dahil tuwing Holy Week lang siya natitikman. Ano Charlie, ano yung rating mo sa McDonald's dito sa Korea? Sabi ni Charlie, 10 out of 10 daw. Pero ako siguro mga 8 out of 10. Pwede na. Kasi, syempre sa US, wala, conventional, puro burgers and sandwiches lang. Kaya ko lang siya nabigyan ng 8 out of 10. Kasi, meron siyang mga ibang menu. Like yung shrimp sandwich, yung mga fried chicken wings, coleslaw, yan. So, meron din silang shake fries.
Yun yung difference. Pero generally, sa lahat ng Asian countries, pag Asian countries talagang merong iba-ibang, lahat outside the US lang talaga. So, yun. 8 out of 10 for me. 10 out of 10 for Charlie. So after ng McDonald's experience, we head out sa trains to go to City Hall. Dahil gusto namin ipakita kay Charlie at ma-experience niya mapuntahan yung mga sikat na record label sa likod ng mga very famous K-pop stars dito sa South Korea. Ganda ng mga skyscrapers, parang Makati version yan. Oh, grabe, ang init ngayon. Ilang degrees kaya ngayon? Grabe. Sobrang init. And just what I've said, talagang super init. So kung ready kayo na magpunta dito ng mga ganitong panahon, summertime sa kanila, basta mag-shorts lang kayo. Dahil hindi lang masyado polluted pero sobrang init talaga. And finally, napuntahan na rin ni Charlie yung very famous sa mga K-pop fans na Hybe Label office. Unfortunately, hindi kami pwedeng pumasok sa loob to check out the area. Pero pwede naman kaming magpa-picture at mag-video sa labas ng office nila, office building nila. Ang Hybe Label hosts so many K-pop idol fans. Kasama yung BTS, 17, TXT, ENHYPEN, Le Sserafim, tsaka yung sikat ngayon na New Jeans. Tignan nyo naman yung mga K-pop fans, di ba? Yung mga kabataan ngayon, they would like to take pictures ng kanilang mga idols na paborito dun sa harap ng label. Sabi ko nga kanina, sana makapagpa-picture din kami. Pero meron talaga. I-share ko sa inyo kung ano yung picture namin dito. Nag-enjoy din kami dun sa mga paikot-ikot dito sa area na ito ng business district nila dito sa Seoul. And the only problem that I have with the place is yung season. Sobrang init kasi talaga ngayon. And talagang kailangan mo magdala ng towel dahil talagang tatagaktak yung pawis mo. Nasa ano tayo? K-pop Road. Super Junior. Sino yun natin? Super Junior. 4 minutes. No, 4 minutes. 4 minutes, sorry. This is not 4 minutes. Sino to? Super Junior. Super Junior. Para dun sa mga gustong magpunta dito, ang tawag dito pala ay K-Star Road. 1 kilometer stretch ito at makikita nyo lahat ng mga favorite nyo at saka mga sikat na mga K-pop groups nyo, K-pop group idols nyo. Meron silang representation dito sa K-Star Road. Ito ay located sa Gangnam, malapit sa station exit number 2. So, very convenient siya at madali nyong puntahan. Medyo yun ang pinakagusto ko eh. Unnamed fire hydrant. Mahaba eh. Isang buong stretch to. Tapos maraming mga stores sa mga gilid. Ayan. Ito shiny. Siguro to prime area nila to. Mainit nga lang, sobrang init. Mas gusto ko yun eh, okay ya. Ito, Miss A. Si Miss A.
Kia dealership. Dito tayo sa Kia dealership. Ayan o. Maraming mga kotse ang Kia na dito lang sa Korea nilalabas exclusive. So, interesting na makita yung mga kotse na yan. XQ daw sabi. Tama ba, Charlie? TVXQ. Lahat? Oo nga, no? Girls' Generation. EXO. Ito, gas station. Ngayon lang nga talaga kami nakakita ng gas station dito. Eto, ano to? AOA daw to. Yun na yung dulong-dulo. Parang nakikita ko na. Tapos, ayan, mas maganda pa yung mga naka-display na yan. Oh. Ito yung parating na na group. Dati gusto ni Charlie to pero ngayon ayaw na niya. So, dito na lang tayo sa Ferrari. Parang nakita na natin yata lahat. Yun na yata yung dulo no? So natapos na namin yung kailangan namin puntahan ngayon. Gutom na kami. Hanap kami ng makakainan kasi ang oras is 3:44 na PM. So hanap tayo ng pwede nating kainan. So natapos namin yung 1 kilometer walk dito sa K-Star Road. Ang ginawa namin is tumawid kami sa kabilang side ng street para makabalik kami dun sa train station. Marami rin mga designer shops dito kung gusto nyong puntahan like YSL, Max Mara, and the likes kung gusto nyo rin mag-shopping. Puro designer talaga dito. So, ayun, kung gusto nyo magpunta dito tapos may budget kayo na pambili, dito dapat kayo magpunta. Solve na solve kayo dito. Sa mga designers na mga mahal na damit. Yan. Dahil mainit at gutom na kami, retreat na kami, retreat. So after a few minutes, we were able to ride and take the trains to Hongik University. Hindi ko alam kung Hongik nga ba ang pronunciation nito or pwede ring Hongik, but just figure it out. Papunta kami doon dahil alam namin na marami ring mapupuntahan, marami ring coffee shops, marami ring mga restaurants na pwede namin ma-explore at ma-try para makita rin namin how it looks like. Marami rin kasing mga areas wherein sikat yung lugar na ito sa mga K-dramas
and mga videos na napapanood namin sa TV. So we decided to also check it out. Kung nakikita nyo, yung ambience and yung park is very nice and very relaxing kasi maraming puno, maganda yung grass, and maraming food options on the side na pwede nyong i-try. Tapos na kaming kumain, hindi na namin pinakita sa inyo yung yung kinain namin. Pero weird kasi gutom na kasi kami talaga. So, sa Japanese kami kumain. Masarap naman yung food, masarap. Nag-enjoy naman kami. So, isa lang na napapansin ko dito ha. Check nyo. Ang mga taga dito, ayokong sabihin yung mga taga dito, hindi pa sila ganun kadisiplinado pagdating sa mga rules. Kasi yung mga tao naglalakad sa kalsada. Yet, yung sidewalk ang laki. Ayan, no? 'Di ba? So, yun lang yung napapansin namin. Pag nagko-cross ka ng street, may pedestrian lane, yung mga sasakyan, parang nasa Pilipinas. Ayun. Parang hindi titigil. So, hindi pwede yung style na pagka nasa States kayo, titigilan ka whatever happens. Hindi. Dito, titingin ka pa rin. And then, nag-check muna sila, umorder muna sila sa mga i-check nila kung okay. And then after nito, balik na muna kami sa hotel. So yun, sana nagustuhan nyo yung video natin today. And tignan natin kung ano pa yung mga susunod na videos natin in the future. Alright, kita-kita. This has been Bud TV. See you on the next episode. A few moments later. Bonus clip. Mango shake. Meron pang meron pang hawakan na dilaw. Nagka-cut off ako sa sugar kuno. Nagka-cut off ako sa sugar kuno. Pero sabi nila matamis daw. Tinikman ko yung kay Charlie. Tinikman ko to kay Charlie to Para siyang may gatas, pero matamis Surprisingly refreshing. Okay siya. Refreshing. Matamis din siya kasi alam mo nilagyan ng asukal In a way, matamis, pero okay naman. Yun lang sa bonus clip. Bye-bye.